Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang ito, na utos nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsisimula ng another long weekend by coming to church and ending the whole month of August with the celebration of the Mass. Palakpakan po nating muli ang ating mahal na poon. Marami ho kasi ang hindi nakapag-long weekend last week, kaya bawi-bawi na ngayon. Pero salamat ho sa atin na kahit may balak mag-long weekend ngayon somewhere else, nandito tayo upang isagawa at bigyang buhay ang ating pananampalataya at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ako po'y naniniwala na marami ulit na nating narinig itong ating mga pagbasa. Ang una mula sa aklat ni Ruth na nagsasaad ng pagpapasya ni Ruth na samahan ng kanyang biyenan, hindi iwan ng kanyang biyenan na sino bang biyenan niya? Si Naomi. Sa kabilang namatay na ang asawa niya, ang anak nito. She's actually free. No? Malaya na siya. Kung tutusin, wala nang nag-uugnay sa kanya, sa kanyang biyenan, si Naomi. Malaya na rin siyang bumalik sa kanilang lugar sa Moab. At malaya na siyang magbuhay dalagang muli. Byuda No, byuda na Pero she made a choice. Meron siyang pinili. Actually, tinutulak na nga siya Umalis ka na. No? Go home. You have a life to spend. Bata ka pa. No? Pwede ka pang mag-asawa. Pwede ka pang mag-anak. Kung hindi ka nabigyan ng anak ko, may pagkakataon ka ngayon. Malayang-malaya ka. Ngunit, gumawa ho siya ng isang napakahalagang pagpili. She made a very significant choice. At ang sabi niya, anong sabi niya? Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Your God will be my God, and I will not leave you, and I will not abandon you. So ito ay actually ginawang awitin na matagal na ho. It's quite an ancient music already dahil napakahalaga ng pagpapasya ni Ruth na hindi iwan ng kanyang biyenan
sa kabila ng wala nang nag-uugnay sa kanila. Pinili niya na manatiling anak or daughter-in-law, manugang, tama ho ba? Manugang ng kanyang biyenan na si Naomi, sa kabilang patay na ang asawa niya na anak ni Naomi. Now, sa akin po, ito ang nagpapabigay lalim at nagbibigay katotohanan sa pagtatanong kay Jesus sa ating poon na ano ba ang pinakamahalaga sa lahat ng mga kautusan. Umaasa sila na ang pahayag ng Panginoon ay isa. Nais nilang siluin ang poong Nazareno. Ngunit God goes beyond their imagining. He goes beyond all boundaries. Instead, He made 2 commandments. 2 ang ibinigay niya, hindi lang isa. At hindi nila akalain na ito ang magiging sagot ng ating poong Nazareno sa pagpapasya nilang siluin ang Panginoon. So meron hong pagpapasya. Nagpasya silang siluin ng Panginoon, ang poong Nazareno, at nagpasya din naman si Jesus na ibigay sa kanila ang sa kanyang kaisipan, puso't kalooban na pinakamahalagang utos sa lahat. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong mong isip, puso't kaluluwa, at ang pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili. Tiyak, maraming beses ulit na ho natin itong narinig. Ngunit ang tanong, paano ba natin ito gagawin? As I've said, ang kasagutan po ay nasa unang pagbasa sa ginawa ni Ruth. Pinili niya na ang Diyos ni Naomi ay maging Diyos din niya, at pinili niya na hindi pabayaan ang kanyang biyenan, ito'y samahan habang buhay. Kaya, kung meron hong isang bagay na napakahalagang pagnilayan po natin ngayon, ito'y walang iba kundi ang ating kakayahang pumili. Our capacity to choose. Sabi, choosy yan, choosy. Very selective yan, choosy. Well, bakit ito gawin natin? Let us redeem that word, choosy. Na kung tayo man ipipili, pagsisikapan natin ang ating pipiliin sumasalamin sa tunay nating damdamin at sa tunay na pagpapahalaga natin. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong isip, puso't kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ho ito magagawa ng Diyos para sa atin. Ito ho'y kanya-kanyang pagpapasya. Ito'y kanya-kanyang pagdidesisyon na walang ibang makagagawa kundi ang ating sarili lamang na sasalamin sa ating mga pinipili. Naintindihan ho ba ninyo? Kasi ho, meron kasabihan noon na our choices reflect who we are. Ang atin daw ating mga pinili ay sumasalamin kung sino talaga tayo. Naniniwala ba kayo doon? Father, sabi lang nila yan eh. Pero parang totoo. Kasi tanungin ko kayo, ba't ganyan ang suot mo? Ba't yan ang kulay mo? Yan ang kulay ng suot mo. Ba't ganyan ang kulay ng buhok mo? Bakit ganyan ang kilos mo? Bakit yan ang pinili mo? Kasi ho, ito ako eh. Sabi nga, walang basagan ng trip. Narinig yun na yun, di ba? Natatawa si ate. Father, paborito mo yan eh. Napakaganda ho nung sabihin natin salitang kalye, pero kung totoo, kailangan ho nating igalang ang bawat isa dahil ang pinili niya atin nung pinaniniwala ang sumasalamin sa pagpapahalaga niya. Kaya ito ho ang inanais ng Panginoon na sana piliin din natin at gawin na
Kung ito ang mahalaga sa ating poong Jesus Nazareno, na siya'y ibigin ng buo nating isip, puso at kaluluwa, at ibigin ng ating kapwa gaya ng ating pagpapahalaga sa ating sarili. Sana hindi lang siya. Sana lahat tayo. Sana all. Kasi ito ang gusto ng Panginoon eh. Sayang naman ang atin hong debosyon kung tayo yung magdedebosyon lang, pero Lord, ikaw ang susunod sa gusto ko. Pagbigyan mo ako. Ba, ikaw na. Tayo ho ang nakikiusap sa Diyos. Kaya kung tutusin, wala hong pinakamagandang gawin, kundi siya'y gayahin. Siya'y tularan. Siya ang sundan. Siya ang piliin. Ikaw na, Lord. Siya, hindi tayo. Kasi pag tayo ho ang nasunod, sayang yung atin hong pamamanata sa Kanya. Meron hong inconsistency, may incongruence. Parang ang lalim ng mga English mo. Meron hong hindi pagkakatulad. No? Pinapakita natin, pinapatunayan natin na, Diyos siya tao lang naman ako eh. Pero, ito nga ang paanyaya sa atin ng Panginoon, na kung nais nating siya'y tunay na sundin, susundin natin, pipiliin nating sundin ang kanyang mga pagpapahalaga at mga iniibig, na siya ang ating magiging laman ng isip, puso at kalooban, at siya rin ang ating kikilalanin sa pagpapahalaga sa bawat isa. Now, ito ho'y merong napakahalagang elemento na para ito'y maisagawa ho natin, kailangan muna tayong manahimik. We have to befriend silence. We have to be silent para nang sa gayon, sa atin hong pananahimik, matimbang natin ang lahat na tama ba ito? Ako lang ba ang sinusunod ko? O ito ba'y ayon sa kalooban at turo at halimbawa ng mahal na poon? Doon ho natin maisasagawa na iibigin ko munang manahimik upang mapagnilayan at matimbang ang lahat, nang sa gayon ang aking magiging pagpapasya, ang aking pagpili ay sasalamin at tutugon sa nais ng Panginoon natin, na siya ang magiging sukatan, siya ang magiging halimbawa, siya ang aking susundan, siya ang aking tutularan. Na kung ano ang ginawa niya, siya rin gagawin natin sa bawat isa. Sa katunayan ho meron ho akong nakikitang napakalalim na paghahawig o pagkakatulad sa ginawa ng mahal na poon sa naging pasya ni Ruth. Hindi kilala ni Ruth ang poong Nazareno. Mas nauna hong namuhay si Ruth, maraming taon na bago pa ang Panginoon. Ngunit, hindi naalalayo ang ginawa ni Ruth sa mismong pagpapasya at pagpili ng Panginoon. Iniwan niya ang kalangitan upang maging tao at tayo'y samahan. Di ba? Kaya nga ho, malaya tayo nga nakakalapit ngayon sa Panginoon dahil alam natin hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Tayo'y kanyang sinasamahan. Na siyang pinili ni Ruth na gawin sa kanyang pagpapasya na hindi ko po kayo iiwan, hindi ko po kayo pababayaan. Sasamahan ko po kayo, ang inyong bayan ay magiging bayan ko, ang inyong Diyos ay siyang magiging Diyos ko. Kaya hingin po natin sa Panginoon na nawa sa patuloy po nating pagdedebosyon, pagtawag, pagparito sa pambansang dambana ng mahal na poon, ang pagpili ko ay laging sumasalamin sa buhay at mga pinilit ginawa ng ating mahal na poon. Nang sa gayon, sa aking isip, sa aking puso, sa aking kalooban, sa aking pagpapahalaga, pakikitungo sa bawat isa,
Ang poong Diyos ang aking pinagsisikapang maranasan at mabigyang kaluguran dahil pinipili kong siya'y gayahin at sundan. Magaling ho ang mga Pilipinong manggaya. No? We are great imitators. Kaso ho, ang nangyayari kalokohan ang alam nating gayahin . No? Kalokohan. Yung mga mali, yun ang ginagaya. Yung hindi dapat, yun ang ginagaya. Alam nyo na ibig kong sabihin. Isa na ho yung marami na ho nag-declare ng persona ng grata sa Kanya. Dami naman pwedeng gayahin. Pero sana ang gagayahin ho natin, ang Panginoon sa Kanyang ginawang pagpilit, pagpapasya, na ialay ang sarili sa ikabubuti at kapakanan ng iba. Ito ang ginawa ni Ruth. Hindi niya na inisip na babalik ako sa mga kababayan ko't kalahi. Ang inisip niya ay sasamahan ko ang aking biyanan upang siya'y alagaan hanggang katapusan. Ang kanyang bayan at ang kanyang Diyos ang siyang yayakapin ko habang buhay. Sana ho, ganun tayo lahat. Tulad ng ginawa ng ating mahal na poong Nazareno, lagi nating pipiliin ang makabubuti para sa iba. Kahit malimutan na ang siyang para sa atin. Amen.